Praise the Lord. Salamat kapatid. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat at muli po tayo po ay nagkakatipon-tipon sa umagang ito upang pag-aralan ang kanyang banal na salita. So samahan po muna ninyo ako sa maiksing panalangin. Tunay nga po God, dakilak at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Maging sa pagkakataon na ito, O God, dalangin ko na patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Patuloy, Panginoon, na buksan mga espiritual na pangunawa ng aking mga kapatid. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So sa umagang ito, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan, it is about work out your salvation with fear and trembling. Nandun po na gumawa po tayo or nandun po na we're going to work out, gawin kung ano po yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil naniniwala po ako na nung tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and personal Savior, bawat isa po sa atin ay hawak-hawak natin ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. At ang kaligtasan na ito, mga kapatid, ay napakahalaga po dahil kinakailangan pong mailigtas po tayo sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. Sabi po doon sa our text and Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Na ang sabi diyan, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod noong magkasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Ito po ay sinabi po ni Apostle Paul sa kanyang mga disipulo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at hindi lamang po para sa kanila but even sa atin ngayon na nag-aaral at nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Na nandun po na ang sabi diyan, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasan tinanggap ninyo. At gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Kaya mga kapatid, gawin po natin ito na may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Dahil sabi diyan sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ang bawat isa sa atin nandun na alam po natin kung paano po yung ating gagawin upang yung buhay na walang hanggan na hawak-hawak po natin ay mananatili sa buhay ng bawat isa. So ang tanong, how to work out our salvation with fear and trembling? So, number 1 po ay, ito po yung gagawin natin. Number 1, sabi dyan, resist devil. O resist sin. Iwasan daw po natin ang kasalanan. Pwede po nating maiwasan ang kasalanan kung totoo at tunay na may Diyos na naghahari sa buhay natin. Kaya sabi doon sa James chapter 1, verses 13 to 15, sabi po sa kanyang banal na salita, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Kaya kung natutukso man tayo mga kapatid, hindi po yan galing sa Panginoon, kundi kinakailangan mapaglabanan po natin. Dahil sabi diyan, sinagot in verse 14, sabi niya, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Ito po yung kadahilanan kung bakit natutokso po tayo kung tayo po ay nahihikayat at nadadala ng sarili nating pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, kaya kung susundin po natin yung nais po ng katawang lupang ito, ang mangyayari po, magbubunga ito ng kasalanan. Ayan, doon po nag-uumpisa ang kasalanan, sabi diyan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hantong siya sa kamatayan. Kaya nga po mga kapatid, lahat po tayo dito ay nagkasala. Walang taong hindi nagkasala dahil isinilang tayong isang makasalanan sa mundong ito.
na ang tanging pag-asa lamang po natin ay ang pagkakaroon ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, humingi ng kapatawaran sa Diyos at hinayaan na isali sa buhay natin ang Panginoong Hesus, binibigyan po niya tayo ng pagkakataon, pinapatawad po niya tayo sa ating mga kasalanan, at higit sa lahat, ibinigay po niya sa atin ang buhay na walang hanggan. So paano mananatili ang buhay na walang hanggan na ito? Sabi natin kanina, kinakailangan pag alam nating kasalanan, sandali, kasalanan na ito. Mga kapatid, ang tukso ay hindi pa po kasalanan. Pero kung pinatulan mo na ang tukso, doon na siya nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung may tukso dyan, iwasan po natin. Yun po yung the best na gawin po natin. Iwasan po natin ang tukso. Dahil ipapahamak po tayo ng tuksong yan kung hindi po natin napaglabanan. Kaya mga kapatid, kinakailangan po na ang buhay natin ngayon ay makitaan ng pagbabago. Noon, kung may kasalanan, okay lang na ginagawa natin. Pero ngayon, sandali. Pwede nating sabihin sa sarili natin, hindi na bagay sa akin ang kasalanan. Dahil meron na ang Diyos na naghahari sa buhay ko. Meron ng Espiritu ng Panginoon na naghahari sa buhay ko. So, yun po mga kapatid, kung nasa atin po ang Espiritu ng Panginoon, tutulungan po tayo para maiwasan ang paggawa ng kasalanan. Dahil kung walang Espiritu ng Diyos, naku kapatid, walang pag-asa, walang gagabay, walang tutulong sa iyo. Kaya okay lang kung gumagawa ka. Pero ang mahirap lamang po, kung nagpapatuloy po tayo sa ating kasalanan, mapapalayo po tayo sa presensya ng Panginoon at baka mamaya po, totally, na mawala tayo sa kanyang presensya kung hindi tayo magbabago. Kaya nga po, may pagkakataon po ang bawat isa sa atin. No, bawat isa. Dahil sabi ko nga, bawat isa po sa atin ay kinakailangang mabago, magkaroon ng Hesus sa kanyang buhay. At hindi lamang po yan, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ipamuhay po natin ang mga salita na ating napapakinggan. At higit sa lahat, pag alam na po natin kasalanan, wag na po natin gawin. Okay. Pangalawa po na gagawin natin is that, in order to work out our salvation with fear and trembling, the next thing that we're going to do is that always have a forgiving spirit. Palagi po sanang magkaroon tayo ng isang pusong mapagpatawad. Alam ko po na mahirap magpatawad, lalo na pag ginawan ka ng hindi tama, no? Nandyan ka sa sitwasyon na yan dahil sa kagagawan ng iba, ay mahirap pong magpatawad. Pero alam po ninyo mga kapatid, panatilihin po natin na sa buhay natin ay magpatawad sa mga taong gumawa ng hindi tama sa buhay natin. No? Patawarin natin sila. Ganun din po na kung meron mga tao sa buhay natin na ginawa natin ng hindi tama, ay nararapat din po na nandun na humingi din po tayo ng tawad sa kanila. Of course, una sa lahat, ang Panginoon. Dahil sabi po doon sa Matthew chapter 6, verses 14 to 15, sabi po sa kanyang salita, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Kaya kung tayo po ay nagpapatawad, patatawarin din tayo ng Diyos. Pero tingnan po ninyo ang verse 15, sabi po niya dyan. Ngunit, kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. So, makikita po natin dito na wala po tayong pagpipilian, kundi magpatawad. So, sa lahat po ng tao sa mundong ito ay kinakailangan na magpatawad. Hindi lamang po tayo mga kapatid, lahat-lahat po. No, kinakailangan na igawad po natin, ibigay po natin ang patawad sa mga taong nagkasala sa atin. Dahil kung hindi natin sila patatawarin, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. Kaya mga kapatid, nandun po sana na yung puso po natin ay panatilihin po natin na isang pusong malinis,
isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Yung puso po natin, punuin po natin ng pagmamahal, mga kapatid. Dahil ang pagmamahal, sabi po sa kanyang salita, love covers the multitude of sin. Pagpuno po ng pagmamahal ang puso natin, mga kapatid, ayan, ang nangyayari po sa atin ay napapatawad natin ang mga taong nagkasala sa atin at hindi lamang po yan. Talagang nababago po ang buhay natin dahil yung pagmamahal na yan po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan upang sa ganon ay gumawa tayo ng kabutihan sa mundong ito. Dahil kung punong-puno ng pagmamahal po ang puso natin, of course, ang mangyayari din po sa buhay natin ay magiging maganda, magiging maayos, dahil lahat po ng ginagawa natin na may pagmamahal, ayan, makikita po natin na ito po ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kaya hayaan po natin na ang puso sana ng bawat isa sa atin ay mapuno ng pagmamahal. Tanggalin po natin yung basura na inilalagay sa puso. Dahil ang tao po, gustong-gusto nilang maglagay ng basura sa kanilang puso. Ano po ba yung mga basura? Palagi po nating sinasabi, unforgiveness, yung hindi pagpapatawad, yung galit. Mga basura yan, mga kapatid. Yung mga selos, mga basura yan. Yung mga pagnanasa, mga gawang hindi kalugod-lugod na iniisip mo, kapatid. Minsan yan, nakalagay sa puso ng tao na kinakailangang matanggal. Kaya nga po, isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. At kayang-kaya pong mangyari sa buhay natin yan, mga kapatid, dahil may Kristo nga sa buhay natin at mayroong Espiritu ng Diyos na naghahari po sa buhay natin at ang Espiritu ng Panginoon ay doon po sa puso natin nakatira. Kaya dapat lamang po na maging malinis po yung puso natin. Dahil kung malinis po yung puso natin, dadalhin po niya tayo sa kabutihan, dadalhin po niya tayo especially po sa kaharian ng Panginoon. So, pangatlo po na gagawin natin in order to work out our salvation with fear and trembling is that by drawing near to Him, ang paglapit sa Diyos. Magpatuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Dahil ang sabi po niya, kung kayo ay lalapit sa akin, nandito ako, sabi ng Panginoon. Tutulungan ko kayo, gagabayan ko kayo. Yan po ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po doon sa Hebrews 4 verse 16, as our supporting verse, sabi ng Panginoon, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may pangangailangan at maaaring sa mga pagkakataon na ito, ang naisin mo ay ang makalaya. O, di ba pangangailangan din po yan? At sabi nga niya dyan, patuloy daw po tayong lumapit sa trono ng Panginoon. Paano ba yung ginagawa nating paglapit sa trono ng Panginoon? Mga kapatid, nandun po na tayo po ay palaging nananalangin sa Kanya, lumalapit. So, hilingin po natin sa Panginoon, ano man yung kahilingan natin, karaingan ng puso, naisin ng puso natin, mga kapatid, ibigay po natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po ay handang gumabay, handang tumulong sa bawat isa sa atin. Maawain ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nandyan po ang awa ng Panginoon. At ito po ay ibinibigay niya sa sino man na nagpapakumbaba. Kaya kapatid, kung ang buhay po natin ay totally na alay natin sa Panginoon, totally na siya ang maging partner ng buhay natin at tayo ay palaging lumalapit sa Kanya, humihingi ng awa at habag, nandyan po ang kamay ng Panginoon na handang gumabay, handang tumulong sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya ng may malinis at maayos na puso at sigurado po ako na tutugunin ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. Okay. Another po na gagawin natin is that always connected in the vine.
manatili po sana tayo na konektado sa vine. Sino po ba yung vine or puno sa Tagalog? Sabi po doon in John chapter 5, verses 5 to 6, or John 15, I think. John 15, sorry. It is in John 15, verses 5 to 6. Okay. Hindi po John 5, kundi John 15 po tayo. Sabi po doon sa John 15, ako ang puno ng ubas. O, tingnan po ninyo. So, puno, vine, is no other than our Lord Jesus Christ. So, siya ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. So, bawat mananampalataya kay Kristo ay tinatawag na sanga. Kaya mga kapatid, ikaw at ako na nananalig, naniniwala sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay tinatawag na isang sanga. At ang sabi diyan, ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami. Kaya kung tayo po ay mananatili sa Panginoon at mananatili din po ang Panginoong Hesus sa buhay natin, ang sabi po diyan ay mamumunga ng marami. Pag sinabing mamumunga, in English kasi blessing and prosperity, fruitful, no? Pag sinabing fruitful, pag sinabing namumunga, kapatid, ito po ay pagpapala. Pagpapala mga kapatid. Dahil sabi diyan, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya ang tao na hiwalay sa Panginoon ay walang magagawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. So, kapatid, wala po tayong magagawa sa mundong ito kung walang Jesus sa buhay natin. Kaya napakahalaga po na ang buhay natin ay may Jesus. Na siya po dapat ang partner ng buhay natin. At hindi lamang partner, kundi siya ang number 1 na partner ng buhay natin. Dahil kung siya po ang number 1 na partner ng buhay natin, mga kapatid, kasali na po ang lahat. Kaya nga sabi doon, unahin natin ang Panginoon. Dahil tunay at totoo na kung uunahin po natin ang Diyos sa ating buhay, siya ang number 1 na partner ng buhay natin, mga kapatid. Wala pong imposible sa Panginoon. Pwede po niyang ayusin ang mga dapat ayusin. Pwede niyang ayusin kahit na magulong buhay natin. Dahil sabi nga natin, walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya po niyang gawin. Kaya ang mahalaga po mga kapatid, manatili po tayo sa Panginoon. Manatili po tayo sa Kanya, manatili tayo sa Kanyang presensya. Kung may mga gawain ganito, sige po, mag-aral po tayo sa salita ng Panginoon. At hindi lamang po, yung tayo po ay tagapakinig lamang, kundi isinasagawa po natin ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, manatili po tayong nakakapit sa puno, nakakapit sa ating Panginoong Jesus. Okay. Another po na gagawin natin is that we need to be persevere in your faith. Perseverance sa ating pananampalataya. Dahil alam po ninyo, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, walang pananalig sa buhay natin, mga kapatid, hindi po natin ma-please ang Panginoon. That's why we need to have faith. At ang pananampalataya po natin ay kinakailangang lumago. Lumago ang pananampalataya natin, mga kapatid. Paano po lumalago ang pananampalataya natin? Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Dahil kung tayo po ay patuloy na nakikinig sa salita ng Panginoon, lumalago po yung ating pananampalataya. Kaya napakainam at napakaganda po na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating napapakinggan, yan po ay wala pong makakahigit yan. Hindi po yan nabibili ng salapi o anumang kayamanan sa mundong ito. Kaya ang salita ng Diyos
na tinanggap natin ang salita ng Diyos na napapakinggan po natin, yan po ang magdadala sa atin sa buhay na maganda, mga kapatid. Kung sa mga pagkakataon na ito, nahihirapan man tayo, may mga testing, may mga trials sa buhay, kapatid, kung kasama po natin ang Panginoon, meron po pong gagabay, meron pong tutulong sa atin para mapagtagumpayanan po natin anuman ang nararanasan sa mundong ito. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa ating pananalig sa Panginoon, nandyan po siya palagi. In 1 Corinthians 15 verse 58, sabi po niya dyan sa kanyang salita, 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. So ang bawat isa po sana sa atin ay magpakatatag, maging malakas, at huwag po sana tayong manghihina sa ating pananampalataya. No? Pananalig lamang po, manampalataya tayo sa Panginoon. Ang sabi po niya dyan, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi nasasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Kaya mga kapatid, palagi po sana nating piliin sa buhay natin na maglingkod sa Panginoon. Salamat, at alam ko po na marami po sa inyo na naumpisahan ng maglingkod sa Panginoon. Kaya dapat po sana 100% po yung ating ibibigay. Maging makatotoo po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maging makatotoo po tayo sa ating pagiging Kristiyano. Dahil alam po ninyo, tayo kasing mga Pilipino, tinatawag ng Christian nation. Pero alam po ninyo, marami pong mga Pilipino, ang Kristiyano lamang po sa nguso, pero hindi sa puso. Ang hinahanap po ng Panginoon ay Kristiyano na nagmumula sa puso. Yun po yung kulang. Dahil naniniwala ako na kung ang mga Pilipino ay totoong Kristiyano at totoong sila ay nananalig sa Diyos na galing sa puso, meron pong mangyayaring maganda sa bansa nating Pilipinas at sa bawat mamamayan ng bansang Pilipinas. No? Dapat po ang Panginoon. Kasi tayo, makadiyos nga, pero marami kasi hindi alam kung sino yung totoong sinasamba. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord. Dahil may mga gawaing ganito, may Bible study na kung saan talagang salita ng Panginoon po, the Bible, yung atin pong binabasa at pinapakinggan. Dahil ito po ang magdadala sa atin sa kaharian ng Panginoon. Kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos. At kung susundin po natin ang utos ng Panginoon, maging sa mundong ito ay magiging maganda at magiging maayos po ang takbo ng buhay natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na yung ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na lumago. At ang panghuli po nating gagawin in order to work out our salvation with fear and trembling is that manifest the fruit of the Holy Spirit. No? Manifest the fruit. Yun pong bunga ng banal na Espiritu. Diba sabi ko kanina, yung banal na Espiritu ay nakatira sa puso ng bawat isa sa atin. At meron pong tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Ano po yung mga bunga ng banal na Espiritu na kinakailangang makita sa bawat mananampalataya? Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Sabi po diyan. Sabi po, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang bunga po ng banal na Espiritu na ito ay para po sa bawat isa sa atin. Ito po ay ibinibigay ng banal na Espiritu. So sana po mga kapatid, lahat po sana tayo dito, no, ay gusto o naisip na makamtan ang bunga ng banal na Espiritu na ito. Dahil tingnan po ninyo, yung pong bunga ng banal na Espiritu, anong sabi yan? Pag-ibig. Oh.
Pagmamahal, pag-ibig. Kaya ang isang totoong mananampalataya ay may pag-ibig sa kanyang buhay. Oh, meron bang pag-ibig sa puso natin? Kaya sabi ko kanina, tanggalin ang basura, nandun po sana na ito ay palitan ng pag-ibig. Hindi lamang yan, kagalakan. Oh, nararamdaman mo ba, kapatid, ang kagalakan? Kahit na nandyan ka, kahit na ano man ang sitwasyon mo, kahit na ano man ang nangyayari, kahit maraming testing, trials sa buhay, nararamdaman mo ba ang kagalakan? Dahil ang kagalakan na ito ay nagpapatunay din na may Kristo na naghahari sa buhay. Sana po maramdaman ninyo, mga kapatid, at hindi lamang po kami ang nakakaramdam nito. Dahil tunay, mga kapatid, hindi rin po kami exempted sa mga walang problemang nangyayari. Meron po, no? May mga problemang nangyayari. Actually nga, kagagaling ko nga lang sa hospital kahapon. Actually, I have my blood taking today, pero pinili ko na magturo muna ng jail ministry. Kaya nandun po na change ko po yung aking schedule para mamayang hapon. Dahil ang salita ng Panginoon ay napakahalaga, no? Kaya kahit na anong problema, anumang sitwasyon ang nangyayari po sa buhay natin, unahin po natin ang Panginoon. At hayaan natin na merong kagalakan. So still pa rin na may joy sa aking puso. So kahit na ano man po yung sinasabing result ng doktor, but still pa rin, hindi nawawala yung joy. Kasi nga ganyan po ang tunay na nananalig at may Kristo sa kanyang buhay. Kapayapaan, peace of mind. Hindi kung ano-ano yung iniisip, no? Dahil payapa pa rin ang kaisipan. Sana po maramdaman ninyo, mga kapatid. Dahil ito po ay ipinagkakaloob ng banal na Espiritu para po sa ating lahat ito. Pagtitiis. Pagtitiis. Kaya tiis-tiis lamang po. Kung ano man po yung klase ng buhay meron tayo ngayon, tiis-tiis lamang. Kaparti po yan, mga kapatid. Kabutihan. So ang kabutihan, kahit nandyan po tayo, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Diyan sa katabi mo, maging mabuti ka, wag mo siyang palaging aawayin, wag mo siyang aalaskahin, kundi nandun po na maggabayan, magtulungan ang bawat isa maging mabuti sa ating kapwa. Kaganda ang loob, mga kapatid. Ipakita po natin yung ating kabutihan na may maganda tayong loob, magandang ugali, katapatan. No. Mahalaga po yan na talagang kinakailangang mapasa atin. At ito po ay ipakita natin sa ating kapwa. In verse 23, sabi po dyan, sa verse 23, kahinahunan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, self-control. No. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Tama nga po. Kasi kung ini-a-apply po natin ang fruit of the Holy Spirit, ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, hindi po tayo lalabag sa utos ng Diyos. At kung hindi tayo lalabag sa utos ng Diyos, ibig sabihin din po, hindi rin tayo lumalabag sa utos ng mundo. Di ba? Kasi nga, inuna na natin ang Panginoon. Kaya alam po ninyo, mga kapatid, no? Nandun po sana na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, siya po sana yung maging priority ng buhay po natin. At ang biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, noong sinabi natin na, Lord, I accept you as my Lord and personal Savior, maghari ka sa buhay ko, kapatid. Nandyan na po ang biyaya ng kaligtasan. Kaya naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay hawak-hawak ang biyaya ng kaligtasan. Kaya gumawa din po tayo ng kaparaanan upang sa ganun po ay mapanatili sa buhay natin ang biyaya ng kaligtasan. Ito po ay libreng ibinigay ng Panginoon, but we need to do also our part. Kaya nga po, napag-usapan natin, napakinggan natin kanina, ano ba yung pwede nating gawin upang sa ganun po ay mananatili po yung biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ang naisin po ng Diyos, mga kapatid, ay makapiling po niya ang bawat isa sa atin. Na ang nais ng Panginoon, makita po natin, makarating po tayo sa kaharian ng Panginoon. Remember, 2 lugar lamang po ang pwedeng
pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Kaya kung tayo po ay susunod sa salita ng Panginoon, 100% sa langit ang punta mo, kapatid. Pero kung hindi ka susunod sa utos ng Diyos, baka ikaw ay mapunta sa impyerno. Ang impyerno po ay hindi para sa tao, para kay Satan po at sa mga masasamang espiritu. Ang nais ng Panginoon, ang lahat sana ng taong create niya ay mapunta ng langit. Kaya nga po mga kapatid, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon, bawat isa po sa atin, upang sa ganun po, tayo po ay makarating sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, diyan po nagtatapos yung ating mensahe sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong banal na salita na aming nga pong napakinggan. Dalangin po sa aking mga kapatid na patuloy na hawakan mo ang kanilang buhay. Palakasin mo sila, Panginoon, patatagin sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Ano man ang kanilang mga sitwasyon, Lord, hindi po maiksing mga kamay para abutin ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo sila, Panginoon, na ang biyaya ng kaligtasan na iyong ibinigay, Panginoon, ito po, O Lord God, ay patuloy na makantahan ng bawat isa. Panginoon, wag mo pong pababayaan ang iyong mga anak. Patuloy na tulungan, gabayan, proteksyonan sila sa pang-araw-araw po nilang buhay. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.